Biyag ni Lamang, epiko ng mga Ilocano. Ang Biyag ni Lamang ay isang epiko mula sa rehiyon ng Ilocos sa Pilipinas na nagsasalaysay ng buhay at mga pakikipagsapalaran ni Lamang, isang pambihirang bayani na ipinanganak na may kakaibang lakas at kakayahan. Mula sa kanyang kamusmusan, pinakita na niya ang kanyang kagitingan at tapang, lalo na sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa kanyang paglalakbay, nakaharap niya ang iba't ibang hamon, kabilang ang mga kalaban ng kanyang nilupig at ang kanyang pag-ibig kay Ines Canoyan. Ang epikong ito ay nagpapakita ng kulturang Ilocano, pati na rin ang mga pagpapahalaga sa pamilya, katapangan at pag-ibig. Tara, samahan ninyo akong basahin ang epikong ito. Sa lambak ng Nalbuan sa baybayin ng ilog na Gilian sa La Union ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namongan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namongan, nilusob ng tribo ng Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusob naman ni Don Juan ang mga Igorot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Hindi na nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga Igorot. Isinilang ni Namongan ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya ang pumili ng pangalang Lamang at siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Sa gulang na 9 na buwan pa lamang ay malakas at matipuno na at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpilit din si Lamang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Igorot ang isang mahiwagang tandang, ang tangabaran, at mahiwagang aso. Baon rin niya ang kanyang talisman mula sa punong saging. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Sa laki ng pagod ni Lamang, siya ay nakatulog. Napangarap niya ang mga Igorot na pumatay sa kanyang ama, na nagsisipagsayaw at nililigiran ng pugot na ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at narating niya ang puok ng mga Igorot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang, isang haliging kawayan. Hinamon ni Lamang ang mga Igorot. Pinauwi ng mga Igorot si Lamang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Ngunit sumigaw ng ubos lakas si Lamang at nayanig ang mga kabundukan. Ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami, kaya't dumating ang maraming Igorot at pinaulanan si Lamang ng kanilang mga sibat. Ngunit hindi man lamang nasugatan si Lamang. Nang maubusan ng sibat ang mga Igorot, ay si Lamang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging, na pinagpapatay niya ang mga nakalaban. Umuwi si Lamang sa Nalbuan. Naligo siya sa ilog Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribo. Dahil sa dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog Amburayan at nagsiahon ang mga igat at alimasag sa pampang. Matapos mamahinga ay gumayak na si Lamang patungo sa Kalanutian upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Canoyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa Kalanutian ay nakalaban niya ang higanting si Sumarang. Pinahipan ni Lamang sa hangin si Sumarang at ito ay sinalipadpad sa 7 bundok. Sa tahanan ni na Ines ay maraming tao, ngunit hindi napansin si Lamang, kaya tumahol ang mahiwagang aso ni Lamang at nabuwal ang bahay.